Good evening, Cher. Good evening, Coach. Yeah, no? Another Tuesday evening sa kapiling ng ating mga classmates at Red Sky sa Malaysia. No? Dito naman Yes. sa Pilipinas, kakatatapos lang ng ulan. No? So, again, it's another Tuesday night and we're all excited to be here. As always, no? It's even tayong dalawa, dito na lang tayo nagkikita. Totoo. Actually, Coach, So, nakalimutan ko. Dapat pala may pa-countdown ako. Last time, di ba, Christmas ang background ko. Dapat pala may pa-countdown to Christmas ako kasi alam ko, since September, nag-start ng yes. countdown. Pati nga si Mariah, si Maring Mariah, in-acknowledge niya na May eh. pa-shout out. Oh, may pa-shoutout na siya. Alam niya na sa Pilipinas ay September pa lang pinatutugtog na yung mga kanta niya, no? Oo. Siyempre si Jo Marie Chan. Nagwo-worry nga ako dahil tumatanda na si Jo Marie Chan, no? How we will cope as a nation when the time comes. No? True. Totoo yun. Di ba? Parang, who's gonna replace him? Di ba? Totoo. So, again, no, it's an exciting Tuesday evening kasi last episode, nag-enjoy talaga ako sobra. How about you, partner? Sobra. Coach, kasi pagdating dun sa, especially sa mga nanonood, di ba? I know merong, while some have experience, marami pa rin dito yung nag-venture na parang kasama siya sa checklist nila, kumbaga, while they're working or while they're in their industry. Oo, nakakatuwa kasi yung reaction din ng mga sa comment section, of course, as always, no? And I think I was so engrossed, no? Nakalimutan ko yung pagod ko. Pagod ako noon eh. Dahil nag-open kami ng tindahan and of course maraming mga meetings and training sessions. I just came from a training session that day. Siyempre mga habol-habol sa construction, etc. No? But nawala nung nag-switch on yung ating so to speak, yung ating camera, no? Yung figurative camera natin. And nakaka-energize ang every Tuesday na pagsasama-sama natin dito mga classmates. And we thank you for always being here. 150th episode po natin ngayong gabi. Ay, So it's a milestone, no? It's a milestone. Isipin mo dati episode 1. Oo. Pero Papa. beyond episode before episode 1, may mga ilang episodes tayo sa YouTube, 'di ba? Na hanggang ngayon pwede pa naman panoorin 'yon. And doon mo makikita yung yung akin, I'm proud to say, doon mo makikita yung yung enthusiasm and energy and intent, no, the intention to really put something out there, no? Put something out there na hindi natin in-anticipate that magiging sobrang relevant pala nung nagkaroon ng pandemya, 'di ba? So again, no, it's a blessing to be with all of you every Tuesday. Maraming salamat po. Meron tayong mga ilang Tuesdays na talagang pareho kami ni Share. May mga times na nagpapaalam kami at magte-take ng break or magpapalit ng co-host, but we appreciate na full support kayo, no? Whoever's on board, kung sino man yung nandirito, sumasalang, minsan mag-isa. No, may time na mag-isa dati, wag may technical difficulties, but whenever I see the names, no, ng mga dumarating, I'm really energized. So salamat mga kaklase for energizing me every Tuesday. No? Oo, speaking of dalawang energizer na talaga, guys. Melody Isagire, syempre. Coach Mel, magandang gabi sa'yo. Yes, and then Victor Mempin, of course. From the UK, no? Yung mga kasama na habang nanonood dyan, kumakain siguro ng fish and chips. Yeah. Pero ngayon, nagbago na raw. Ang national food na raw ng UK. Harina, no? Tikka masala na raw talaga. Totoo, number 1, the most popular food in the UK right now. Iba-validate naman sa atin ni Victor Mempin yan. No? Is tikka masala. No? That's globalization for you. No? True. And we truly appreciate the ones na pag-turn on pa lang natin ng live, alam na natin kung sino-sino yung mga babati nating names. Oo, alam mo na eh. Plus the names na nanganganak na parang a friend of a friend tapos bigla nang nanonood ng Tama, no? Sa experience natin, alam na nating i-link ko, sino Dalatonino, no? Dalatoni ganito, no? So, ito yung kumpare ko si Ogie Del Rosario, no? Although hindi mo kami magkumpare sa binyag o kung saan man, but pagkumpare sa industriya, he owns Little Manila in New Zealand, no? And siyempre nandiyan sa kanila ang ating kaibigang si R.R. Gallego. Natutuwa ako kasi bukod sa pagde-day job niya sa restaurant, mayroon pa rin siyang pagdi-DJ sa gabi, no? Kasi passion din yan. So RR, magandang hindi ko alam kung anong oras na ngayon dyan, paring Ogie, no? Pabati na lang kay paring RR. Okay? Oo. Ayan. Si Divina Tizon Santa Maria. Kilala ko yan, si Tita Divina. O, ayan.
Yan, magandang gabi sa Ayan. atin. At syempre, ang topic natin ngayong gabi, isa na namang napapanahon. Kasi recently, we've been noticing ang dami nagtatanong, no, ng mga, lalo nung nag-go-negosyo ako, Ayan. nag-go-negosyo session Mm. ako, ang dami nagtatanong, no. And tema, napansin ko siya is about no. Pwede na po ba akong magbukas ng pangalawang branch? Ayan. Oo, ayan. So, Pero yan yung before that, pag-uusapan natin gabi. mag-ano muna tayo, mag-top 3 takeaways kasi Of very much in course, of line with course. dating natin sa episode 150. So from Siyempre, last dalawang week, yun dalawang parts, di ba? Yung episode natin na yun about entrepreneurship. Sige, go ahead yes. please. Okay, the very first one, very important, is developing the mastery of resto industry fundamentals. Leading people, building a brand, start, grow, manage, and sustain a business. Yan. So, binabalik ko parati sa fundamentals. And tonight, you will hear that again from me, no? I cannot overemphasize that point na, the reality is that the business will run, no? The business will open, you can open the doors, but the reality is there are three important dimensions that you really need to be paying attention to, and that's number one is leading people. Are you a leader of people, di ba? Number two, are you an ambassador of the brand, di ba? Ready ka bang maging ambassador of the brand? No, whether merong nagmamanage sa social media mo or merong kang marketing person, the reality is if you are the founder, you are the ambassador of the chief ambassador of the brand, no? And lastly, yung pinaka obvious sa lahat, no? Are you equipped to manage a business, no? Meaning alam mo ba yung fundamentals of the income statement, no, and how to actually impact the numbers, no? Iba yung marunong ka magbasa ng numero, bukod iba pa yun dun sa alam mong i-influence yung magiging numero. Ayan. Ayan. Tapos yung, I think, naging core discussion natin sa second point is yung be intentional and deliberate to allot time on what really matters for your continuous growth and development. Yes, no. We cannot deny that sabi nga natin kanina sa unang top takeaway natin na merong it involves leadership, and part 95%, 99% of it even is about preparing to engage with people with the intent of growing and developing, no? Collaboratively, kasi hindi naman pwedeng one way yung pag-grow and develop. Hindi natin pwedeng itulak, no? Hindi rin natin pwedeng hilahin. Salip, no, it's just influence, no? It's the currency of leadership is influence. And alam mo, behind all of these things is the overwhelming importance, no, of recruitment, no. And you can only recruit the right people if in the first place nag-set ka ng standards. Parati sinasabi, di ba, yung moral standards and quality standards. The moral standards nakapaloob din dun yung ating core values. Ayan. Very much aligned on the third point is it's critical to not just uphold but exceed the standards that your customers have set. Yes, no. And ulitin ko, parati ako mahilig sa ganito, no. You can only do that if you have a full understanding of what the standards of the customers are. 'Di ba? And madaling sukatin kasi kung mababa yung transaction count mo, ibig sabihin you're not delivering na fundamentally, kung all things being equal, maganda yung location mo, no? Nakakapag-compete ka, no? I mean, it's about exceeding, no, the customer's expectations, and more importantly, no, understanding ano ba yung mga standards ng customers, no? What will make your brand the preferred, no? Yung mas pinipili, no? Given for example, sa isang lugar ka na marami ring competition around, so what will make the customers choose your brand and choose your your restaurant over others? Ano yung values and values? Values and value. Anong values yung ine-execute nyo para ma-deliver nyo yung value na mag-i-exceed sa standards ng customers? Ayan yung mga favorite kong terms Top of mind awareness and brand use most often pagdating sa research. Tama. Pagdating sa marketing parlance, tama yung sinabi mo, no? Sure, not all of these things ang kailangan mo yung ika nga, to be equipped or competent in translating yung trials into active brand loyalty. Diba? Ayan. Ayun. So with that, ang second question also, so na-build na natin. So meron tayong first branch. Ang second question, is it time to open another branch?
Yan, napakaganda. Sabi ko nga sa inyo, nung nagnego-negosyo ko, ang dami nagtanong niyan, no? Ang dami excited, no? Ang dami na sinasabi, may qualifier parati. Marami na pong nagtatanong sa akin kung nagpa-franchise ako. Marami na pong nagsasabi na, dapat daw po mag-expand ako. Sa comment section po namin sa Facebook, nung aming Facebook ng restaurant namin, ang dami nagsasuggest ng mga lugar kung saan dapat kami mag-open. Enough ba yun, di ba? Ayan, as a gauge or as a parameter to base your decision upon. Yan, pag-usapan natin ngayong gabi yan. Ayan. So, umpisahan ko na agad kasi marami siyang tanong at maganda yung mga tanong. So, the first one, ano yung indicators, key indicators that your brand is ready to open another branch or location? Well, ako, ang pinaka-direct na sagot dyan is success. No? Success in terms of yung three aspects na binanggit natin kanina. No? In terms of people, brand, and business. Diba? Doon pa rin natin ibinabalik. Kasi yun naman ang pinakamadaling yung ika nga objective measure or papanukatan. Kasi hindi pa pwedeng subjective. If you're making a business decision, hindi pa pwedeng subjective yung paghuhugutan mo ng kasagutan. No, yung whys, no? Bakit nga ba, 'di ba? I think you need to ask yourself 5 times, no, yung magic question na why, no? 5 times, no? At least 5 times, no? Bakit? No? Bakit nga ba magbubukas na ako ng second branch? And again, ulitin ko, are you successful already? Kasi if you're going to open another branch, logically speaking, you're actually you want to replicate something dun sa first branch. No? You want to duplicate, no? Ano yung dinuduplicate mo? If it is not a successful first branch, then there's no sense of opening another branch. Unless i-relocate mo yung first branch mo, no? And kanina nagbigay ako ng mga diretsahang common, no? Ito, hindi galing sa akin to. Ito yung mga tinatanong sa akin, ito yung mga comments na nakukuha ko with my with the opportunities that are of engagement that comes with my my work as a Go Negosyo mentor and also here in Resto Coach. I'm sure nakikita mo rin sa Messenger yan, 'di ba? Pwede po ba magpa-coach para sa expansion, para sa franchising? Well, again, uulitin ko, no? Sukatin mo muna. Where are you now? Kasi baka sa ngayon pa lang hindi ka pa naman no? Ikaw mismo masasabi mo based on what standards ba yung success? 'Di ba? Kasi hindi pa pwedeng sa comment section ka lang nagbase or yung tinatawag na in your opinion due to insistent public demand. Because ikaw ang nakakaalam, yung demand is one thing but ikaw nakakaalam how your business is doing in terms of financial parameters, yung readiness ng people, 'di ba? Yung readiness ng organization. And again, yung pinaka-highlight diyan is yung how well the two things yung i-highlight ko. How well two things are established. Number one is the culture, no? When you talk about culture, yan yung manifestation ng values, 'di ba? Magulo ba, chaotic, or very well established yung culture, no? And then number two, yung standards, no? Yung standards, nakapaloob na ron yung kakambal ng standards, no? Systems. No? Pag naka-establish na yung tatlong yon, you can start contemplating about opening another branch. Kasi, hindi ka mahihirapan. No? Hindi ka mahihirapan na i-manage yung negosyo pag yung tatlong bagay na yun, no? At mag-lead ng tao, more importantly, pag yung tatlong bagay na yun is well-entrenched, no? At naka-establish talaga. May ba yan, Coach? May standard taon? May timeline ba siya? I wouldn't want to call it timeline, no? Let's say, ito, common, kumbaga parang practical answer. Number one, yung funds. Yun ang number one indicator. Kasi kung successful yung unang mong branch, marami kang funds. Diba? Hindi ka na mo problema kung paano mo i-open yung second branch. But that in itself is just one of the aspects that you have to look into. Meron kang pang-open, diba? Meron kang means. Meron kang resources. Okay? But as I emphasized earlier, diba? Timing, it depends on the preparedness of the people. Kasi kahit merong location, kung wala kang taong mailalagay doon at ikaw rin, hahatiin mo yung sarili mo sa dalawa, lalo kung malayo na yung pangalawang branch dun sa unang branch, talagang baka pati yung nag-gain, no, na-develop ng unang branch, ma-dilute lang nung second branch. And it has happened to the best of them. I know of brands na talagang sobrang ganda, sobrang galing, pero nung nag-expand, no, nag-iba. No? I'll give you an example, no? And I think,
the founder won't mind, no? Hindi dahil sa patay na siya, pero magandang case study talaga eh. Merong mga restaurant concepts kasi na pag nawala sa original space, nag-iiba yung experience. Mhm. Ayaw ng tao, no? Yung ano no, yung Berus sa Timog, no? Si Yes, Berus, yes, no? yes. Si Kuya patay na yun eh, no? Yung original, no? Parang for some reason pag sa ibang branch siya, hindi mo ma-enjoy yung Berus, no? And to the point na nung nagtanong kami sa tao ron, ang sabi nga nung naiwan doon na iba, sir, iba po kasi talaga pag air conditioned eh. Hmm. No, parang iba yung experience ng mga tao, no? So may mga ganun, no? May mga ganun peculiarities, pero kung susuriin mo, it is when you look at it more in depth, no? Talagang tatlong bagay yung importanteng tingnan mo eh, no? Where are you in terms of leadership? Where are you in terms of ambassadorship? And where are you in terms of management, na? Management, no? And kanina itinapon natin, no? Parang nagre-recap na agad tayo pero napakahalaga kasi nito. No, itinapon na natin agad yung mga metrics eh, no? Na sinasabi natin na aside from those three things, well, naka-establish na ba yung kultura? Yung kultura kasi para sa tao yun, saka sa nagmamanifest yun para sa empleyado at saka sa mga customers. And then number two, nakaset na ba yung standards ng maigi at, you know, and your culture is ready to respectfully hold people accountable for those standards, no? Pag naba-violate yung mga standards na yan. Ayan, unang question pa lang, ano na, very well laden na with insight. So bear that in mind as guiding principle. So in between, actually, ang dami na nating nakakuha na very good topic tonight as always, sabi ni Michael de Guzman. And Si architect, yan ang mga nag-design ng maraming ano eh, Contis, Wendy's, no? Ganyan. And pati nga nasa if I'm not mistaken, Mary Grace, no? So maraming pinagtrabahuan na siya architect. Yan ang mga tao behind the scenes, eh, no? Yung mga nagde-design ng restaurants. So, maraming salamat, architect. Ayan, tapos din andyan din si Eileen Yana Samson, watching from Antipolo. Ayan. At si Paul John Veloso, of course. Hindi nawawala yan, si PJ, di ba? Si PJ, veteran na rin ng industriya yan. Sama ni Gerard Flores, ayan. Yan, we're in good company, kumbaga. Ito, idol ko, si Steph Tangaro ng ano yan, ng SM North Ed sa Buffalo Swings and Things. Nagmula yan sa server, tapos ngayon, siya na yung store chief, no? And mahusay yan, no? Mahusay mag-turn around ng restaurant yan. Yan, speaking of culture, no? Setting higher standards for people. Steph, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Steph. Ayun. Ito naman, what steps should a resto negosyante take to conduct thorough market research before deciding on a new location? Yan, maaari mong dagdagan yung sagot ko, mauna na ako. Oo. Kasi pag ikaw sumagot yan, wala na akong maisasagot na dadagdag eh, no? Sa akin, napakahalaga nung ano, no? The benefit of having the first branch, especially if it's successful, if you were hands-on in running that business, napakalaking insight yung nakuha mo from table visits, no? From engaging your customers directly. Of course, you got feedback, no? But again, be cautious about taking yung mga paisa-isang papuri, baka akala mo, yun na yung general outlook ng ano, no? So it also helps to ano, no, to get feedback from peers in the industry for the more technical stuff like yung pagpapa-implement ng sistema ng ano. But of course, ang pinaka-importante dun sa binanggit natin sa katanungan is yung market research, no. Again, napakahirap sabihin na kung magiging eksperto ba ako sa marketing, magpo 4-year course pa ako. That's why I'm always I'm always a believer and an advocate of collaboration, no. Find somebody in the industry who's an expert in business development, no. Magtanong ka sa mga mas maraming branches sa'yo, huwag kang mahiya, no, and participate and engage, no, and ask questions, 'di ba? And do research, no. Online, there's a lot of available materials now, but you know, if you want to engage a mentor, no, recognize mo yung limitation mo eh. Hindi mo dapat hindi ka dapat ma-dishearten. Ako, wala akong alam sa business development, wala akong alam sa expansion, no? And then find somebody who knows, no? Para yung mga tuition fee na binayaran nila, hindi mo na bayaran ulit, 'di ba? So, ikaw, Mari, anong idudugtong mo diyan, Maring share? Hindi, dugtong ko lang din sa what you've said, Coach. Ang ganda rin kasi nung I think what the pandemic brought us are communities. So ang daming communities na when you're surrounded by the people, naiisipin mo na kompetensya ko ba to or hindi. But it's more of really keeping the industry healthy and alive pagdating dun sa exchange ng ideas. Minsan kapilang katapat niyan at saka masarap na meal, syempre. Tapos pagdating dun sa market research,
one thing's for sure, a lot of it is available online kasi minsan, lalo kung bago kang negosyante, mahal ang market research. Oo. Lalo kung sasabihin nila qualitative or quantitative. Pag sinabi ng quanti, nasa minimal na yan ng mga 300 respondents. So, per respondent may X amount. So, maybe, wag muna doon. Pwede siyang available research online na na-publish pagdating dun sa location specific, sa target specific. So, ilang pamilya yung nandun, ilang yung foot traffic na nandun, ano yung profile na nandun. So, ika-classify mo yung ano yung itsura ng space na gagalawan nung restaurant mo in that location. Doon pa Tama. lang, di ba? I-define mo siya. Pag na-define mo na siya, at clear na kung sino yung kakausapin mo, doon ka na pwedeng gumawa ng plano. Kasi alam mo na yung gagalawan mo eh. Yes. At saka nabanggit mo yung sino yung kakausapin. So, dagdag natin, napakalaga. Kilala mo kung sino yung market mo, di ba? Yes. Alam mo yung primary target market mo. Sino ba talaga yung target mo, no? It determines your price points and more important than the price points, yung value that you're committing to deliver. Yes. Di ba? Even the concept that you're going to put up, no? Sometimes yung mga operators, they have the tendency to cater everything to our convenience, di ba? Yung sistema, yung service, but we forget na depende, no? Even yung simple determination of whether it be counter service or full service at the table or polished casual or casual. Ano yan depende yan sa target market mo, and of course not the location kasi baligtad. Dapat kung kilala mo yung target market mo, alam mo kung anong location yung pupuntahan mo. Correct. Diba? So, mas maganda yung guidance. So, parang sinasabi natin dito, share, if I'm not mistaken, no? Correct me if I'm wrong, is babalik tayo rin sa understanding of your brand, no? Ano ba yung brand DNA? Ano ba yung brand personality, no? Who do you want to talk to? Who do you want to serve, no? You cannot be everything for everyone. Yes. No, kailangan merong focus yung ano mo no? Yung business development. Even before you go into the technicalities of business development, apply common sense. No, if you have kung kilala mo yung brand mo, ano yung mga benchmark brands mo? Saan sila nagsasaksi? Di doon ka rin pumunta, 'di ba? So, ginamit mo yung research money ng ibang successful concept to your advantage, 'di ba? Kailangan creative ka rin and resourceful Diba? So, alam mo dapat kung sino yung mga bine-benchmark mo. Oo. Tama-tama, Coach. Actually, I like what you said. Eventually, yung sinabi mo, you cannot be everything to everyone. Kasi we fall into that trap whenever we say, para sinong tina-target mo? Pag sinabi mong everyone, no one yun. No one yun. Delikado Exactly. yun. Oo. Everyone is no one, no, when it comes to targeting your market in the restaurant business, no, or pagre-resto negosyo. Kasi hindi ka pwedeng nagdi-knee-jerk dahil may nag-comment ng ganito. You have to know who your brand is and what it's really about. No? Again, kaya ko nga inuugnay parati yung value. No? Before you can deliver the value, you understand your values. No? And yung values na yun also, ano na yun parang align na yun dun sa anong uri ng tao ba yung gusto mong kausapin when it comes to marketing. So, sinong mga tao yung gusto mong i-serve? Anong shares of occasion? Like for example, are you trying to serve individual diners or are you trying to serve groups and families and friends, 'di ba? And that will also ang daming kapatid, ang daming tali-tali yung kasi pati yung sukat ng restaurant mo tatamaan nun, the menu that you put out, pag pinag-usapan yung menu, pati sukat ng kusina, malalaman mo doon, 'di ba? Sometimes we misunderstand and just say okay superficially store look, I mean okay basta bago, basta relevant, no? The look is secondary to the functionality of the restaurant kasi pag hindi nagwo-work yung mga time and motion o yung schematics ng loob ng kusina, no, tatagal yung serving time, no? And yun, medyo technical na yun, pero again, tinan mo kung gaano siya nakaugnay, no? Napakalalim na kaugnay doon sa understanding who you're trying to serve, who your target market is, and yung primary target market, most importantly. Yan. O diba, doon pa lang. Ayun, ang ating favorite, si Mr. Donald Tenorio is watching. Hello, Coach. Coach D. Nami-miss ko na yan. Parang tagal na natin, hindi nagkikita nila Chef Jen. So, sa God willing, magkita-kita tayong muli. Whether pupunta kayo rito, makakapunta kami dyan. Pero tuwang-tuwa ako sa mga feature nila, na-feature na kanilang restaurant. Oo, iba na Ayan, example yan, no? Example yan of, a couple that knows their brand really well, who their target market is. Alam nila that they should not just be targeting the local, the Filipinos, but
more importantly, the local market, no? And they've been able to do that. Congratulations, no? Well represented yung Filipino cuisine in a way that's, pwede nating tawaging fusion, but more importantly, relevant, no? More than branding it or labeling it with a name, I think yung matawid mo yung maging relevant ka at makadeliver ka ng value across cultures. I mean, congratulations to Chef Jen and to Donald Tenorio, no? Si Coach Donald at sa kanilang mga anak na nagpa-participate na rin naman sa pagpapatakbo ng negosyo, si Aliana saka si Inigo, no? Ayan. Congratulations. Oh, ito naman. So, what role does having a clear expansion strategy play in the process of opening a new branch? So, ano yung mga detalye to include in this expansion strategy? When you talk about expansion strategy, una muna, no? Ito, reminder lang. Sometimes we equate yung may magagandang examples na ito lalo sa mga homegrown, no? We equate yung expansion to just opening another branch. Pero katotohanan, pwedeng mag-expand without opening another branch, like expanding into other segments like delivery, catering, no, food trucks, no. Pwedeng isang branch pa lang, isang mother branch, pero merong business extension, ika nga, di ba? Or other revenue streams, no? Technically, when you talk about the strategy. A classic example or a good example would be what happened in pandemic, where people actually, the steep growth of yung steep growth ng delivery aggregators, di ba? Almost everyone got into the delivery aggregators, maski mga small businesses, di ba? So that's a good example of expanding without actually building another branch. Now, when you talk about building another branch, it requires understanding the success behind the first branch, no? Assuming na nag-succeed yung unang branch mo, is understanding. Kami, we committed that mistake, no? And I'm not embarrassed to admit that, no? When the first Buffalo Wings and things opened, we did not understand pala, no? In hindsight, akala namin naiintindihan namin yung brand namin, hindi pala. No, so we opened the second and third branches in the wrong location and with the wrong business model. So hindi umabot ng isang taon or umabot ng isang taon, barely, no? Nagsara yung second and yung store number 2, store number 3, no? And then it takes courage to despite those setbacks to just observe again, no? And go back to basics, no? And tinignan namin, kinausap namin mga customers namin, and si Sunny, no, very active pa siya noon, nandito pa siya, and si Ed, of course, ako, no. And when we got feedback, no, we observed, no, we determined that iba pala, no, and it was actually the kudos din, no, sa mga tao na nagmalasakit sa brand at fans of the brand, na nagsabi na you might want to try inside the mall. Because ang tingin namin sa inyo is more of a family restaurant than inuman or what, no, late night na inuman. So I think that was a turning point as well. So babalik ako dun sa understanding your brand. Kasi it's a very important factor of knowing where to locate your second branch, no. Secondly is yung yung expansion should be based on the resources and your capabilities, no. Hindi ka pa pwedeng mag-overreach or mag-overextend. At uulitin ko, nauuna po ang tao bago ang second branch. No, kahit napakarami mong gustong buksan ng branch, kung hindi wala ka nung enough na tamang tao na well indoctrinated sa kultura, no, na instillan mo ng values ng quality, no, and all the great things that your brand stands for, lalabnaw lang yung brand mo pag nagbukas ka ng second branch, no. So, well, as much as I'd like to say yung mga technical na, okay, typically, yung frontage, yung visibility, no? Siyempre, lahat gusto kanto, di ba? Kaya ang talino ng potato corner, nilagay na nila sa pangalan nila yung corner. Diba? Sa kanto sila parati, no? So, magtatayo tayo share dyan sa Malaysia, Potato Center. Para nasa gitna naman tayo. Sa mga atrium ng mall. Anyways, pag tayo mapunta sa usapang lasing, no? Yun nga, so pwede kang maging technical. You can talk about, the more technical aspects of the size of the kitchen, no, provision requirement. Okay yun, no? Okay yun. Pero again, yung capability to operate the second restaurant at a level of excellence that is at par or at least at par or higher than the first branch, di ba?
Kasi para magtuloy-tuloy yung growth and yung momentum, kailangan, yun yung pinaka-importanting parameter. No? But technical, madali na yun, yung house. Diba? Of course, yung kusina should not take up much of the dining space. Kasi kailangan, kinako-compute mo yung number 2 is yung kaya mong computein yung simple feasibility study. Hindi naman yung pang ano, no, masteral or pang PhD na 30-year PNL. But, just the basic understanding of your annual income statement, how will it look if you project it on a month-to-month basis, anong food cost mo, anong labor cost mo, yung sa unang branch mo ba, ano yung mga weaknesses na pwede mong ma-improve, ma-address. Kung, for example, inefficient yung system mo sa first branch, baka mas maluwag na kusina sa second branch, or kung kulang ka sa upuan sa first branch, baka may ma-address mo yung pain point na yon sa second branch. No? Kasi the second branch should always be an improvement of the first branch. No, kasi meron ka ng opportunity to learn from the first branch, which karamihan ng first branches ano yan resourceful, no, pinagkasya, no. But it adds to that appeal na parang ayan yung simula, ganyan lang siya kaliit. But again, the opportunity to improve is always what's exciting for me, with all these second branches, no. And then sa akin, again, going deeper into technical stuff, yung mga importante, yung mga ino-overlook natin. And if we need to engage technical people, yung design, no, yung specifications na importante, for example, mechanical, no, electrical, no, plumbing and sanitation, importante yun kasi yan yung mga nagko-cause ng problema pagka operationally, not only for your employees but sometimes for compliance din sa City Hall, sa LGU, and more importantly, safety, no? Kasi pag hindi tayo sumunod sa mga electrical standards, sunog yan. Pag hindi tayo sumunod sa mechanical standards, mausok yan, no? And then it will be a nuance to the community as well. Pag hindi tayo sumunod sa mga plumbing and sanitation standard, naku, napakahirap na problema sa restaurant yung bumabaha or nagba-backflow yung sahig. No? So, again, it's understanding all these standards. Hindi pwedeng i-compromise, no? Kasi karamihan isip mo budget ko lang, ganito lang. Well, kung yung budget mo, i-adapt mo, wag mo i-compromise yung mga importante yung critical standards, di ba? Napakahalaga nun. Naalala ko yung coach yung episode before mag-open yung The Bear. Ayan, yun mismo, Totoo diba? yun, no? Medyo pagka ang The Bear kasi acquired taste yan eh. Kasi 'di ba, if you don't understand why New Yorkers speak that way, medyo maalibadbarang ka ng konti na exage parate, madrama eh. But the reality 'yun, no, that it's not just about the money, but you think long term, ano yung mga magiging potential problem pag hindi ko ginawa ng standard yung specifications ko. So we talk about standards, it's not just about recipes and build cards, no? Pero napakalaga, no? Pagka mag-o-open ng second branch na wala kang mga sistemang fundamental, no? Sa kusina, sa front of the house, no? Because it will be hard, no? Yung 5 rectangles nga natin, no? Even if you recruit great people, kung wala kang training systems, ma-turn off yan, aalis yan, no? So, continuing the point, no? Importante yung, alam mo yung the whole checklist of things that are basic, no? At the same time, no, critical, na hindi natin pwedeng i-compromise. No? Yes. Yeah. Yun. Tapos, when expanding to a new location, ano naman yung strategies that in business? You mentioned kasi kanina dapat mauna yung tao kaysa sa new branch that used to attract and hire the right talent for that location. Well, ang pinaka-obvious na sometimes nakakalimutan natin is yung brand image, no? Ano ba yung imahe ng brand, no, pagdating sa labas, yung external, no? And yun doon po mapasok yung sinasabi natin kaninang values and value, no? For people to understand the value that you're trying to propose, no, in this case, yung value proposition mo, they sa panahon ngayon, they need to get an understanding of how you actually live your values, no? Yung reputation mo precedes you, because potential employees are creative, no? They interview employees, no? They ask around, no, and they look at the working environment as well, no. Ang pinaka-manifestation niyan, yung pag nakangiti ang mga tao sa restaurant mo, mukhang maganda yung kultura dito, mag-a-apply ako. Diba? It seems parang so simplistic, no, or bordering on parang hindi naman dependable yan, but it's true. No, pag gusto mo maghanap ng trabaho, simple tips sa mga empleyado, kung saan nakangiti ang mga empleyado, doon ka mag-apply. Pero hindi nagchichismisan at nagtatawanan, yung nakangiti, no? Kasi pagka makita mo maganda performance ng isang restaurant, if you're an applicant,
makita mo doon, yun ang indicator ng magandang culture. Matututo ka doon sa restaurant na yun, di ba? Yung volume, pag may volume, di ba? Pag mahina yung restaurant, is an indicator as well. So, these are things that, are not so often discussed, but very important in terms of attracting talent, no? Number 2 is yung leadership culture. Di ba? Kasi, di ba, binanggit natin yan, no? Several episodes ago na, number 4 lang pala yung financial, remuneration, no? Because, all things, almost equal naman yan, basic, minimum, plus kung may service charge, minsan nagkaka-diferensya ron. But importante sa tao yung leadership culture, particularly yung how their immediate superiors are, no? In terms of, may matututunan ba ako dito? Ako, confident ako magsalita dyan kasi galing ako sa pagiging empleyado mula crew Maski nung araw pa, no, and I don't think it will change, no? Yung relevance, no, nung leader mo. No, before they gauge your management skills, they will actually evaluate your leadership skills, no? Marunong bang makitungo ang mga tao dito? Tatratuhin ba ako ng tama, no? No? And again, an indicator noon, yung itsura ng mga taong nagsisipagtrabaho doon sa, kung hindi mo kang professional, malamang pag pumasok ka doon, baka maging hindi ka na rin professional, no? So, mas mababa sa standard mo. Siguro, yun ang pinaka-logical na sabihin ko. Kung mas mababa sa standard mo, yung nakikita mo doon sa restaurant, then it's not the place for you. Kailangan it will pull you up It will not put you down, di ba? Bring you down, no? So yun, baliktarin mo lang yung equation na yun. Yun ang reminder ko sa mga resto negosyante. Because the only manifestation or indication of how your restaurant is doing or, is actually the realities of your restaurant is bibisitahin ng ng mga aplikante, no? And matakot ka pag yung aplikanteng na-interview mo hindi bumisita sa any one of your branches or sa branch mo kasi hindi diligent yung ganong aplikante, no? Hindi diligent na magiging empleyado yun. So, future employees, you can say na po rin, hindi, kaya nga kita hinahire, gusto ko mag-improve. Hindi totoo yun kasi parang, ako po ba yung mag-improve ng brand nyo, no? Parang ganun ang dating So again, no, walang paligoy-ligoy, no. Your store and how it operates is an indication. Ako diyan aware ako diyan. And I take full accountability. I'm the company president. So whatever you see in any of our stores is a reflection of me and my standards, 'di ba? Walang excuses. Hindi ako pwedeng magturo. So I'll just do better, 'di ba? Gagalingan ko. But alam ko na kaya hindi rin kami nakaka-attract minsan ng ibang talent and during, sometimes in the past, no, historically. Kasi hindi enough yung sabihin mo may sweldo, basic, pero may services kami, no. Mababaw yun kasi they can get it somewhere else. No? People are people and they, as much as we want to decide based on pure logic, it's not. We also want our emotional needs to be addressed. Diba? A great working environment when it's fun, fulfilling, where there's growth and development, where there's involvement, no, there's teamwork, and there'll be success, no, for me and my family, diba? What's in it for me, diba? And hindi kung transactional yung magiging stint ng isang empleyado sa then you will get people who are attracted to transactional, no, transactional culture, no. So sabi ka, anong tawag doon? You attract, no, you attract who you are, parang ganoon no. You attract who you are or what you are. Kung ano ka, yun yung ma-attract mo Your vibe attracts your tribe. Manifestation mo di ba? Yun yung ma-attract mo. So, yeah. Does that answer the question? Yes, definitely, Coach. Kasi pagdating yun sa meron talaga yung masarap pumasok, kumbaga. I mean, hindi naman everyday, di ba? Pero yung thinking na I'm going to a place where I am growing. That's a bigger purpose. Ayun. Ito yung next question, Coach. Ito, matutulungan din kita, pero ikaw muna. So, how important is brand consistency and customer experience across multiple branches and why? Yeah, I mean, yung pinag-usapan natin, ang ganda ng segue kasi pinag-usapan natin yung brand consistency in terms of yung manifestation sa branch, sa people, no, and not just the facade or the store look. You can have the most beautiful store, but eventually, it will all come down to how people are actually experiencing your brand, no, internally and externally. So having said that, no, it's very important. Kaya nga kanina ko pa binabanggit yung nadadilute. Yung second branch mo ba nadilute yung brand or nakadagdag siya ng value doon sa brand? Ang pinaka behind that
that equation or that determination is yung consistency, particularly in the aspect of the quality of the experience, no? And the value, the tangible value that we deliver to the customers. Diba? Yung parang mas masarap dito, mas malakas na yung aircon, mas hospitable ang mga tao, and it's good, no? It's not putting down the first branch, but natural talaga yung nag-i-improve ka as the branches open. Magandang progression yan, di ba? They continue to improve. Kita mo, nung nag-third branch, di-renovate naman yung first branch, no? Kasi para hindi naman mapag-iwanan. When you talk about consistency, pwede rin naman consistently bad Pwede rin naman consistently basic. Pwede rin naman consistently unremarkable. So again, no, I always, pasensya na kayo, bumabalik ako, no? But it all starts with the employee experience. Kasi what the employees will actually deliver to the customers is based on their own experience, no? If you are genuinely taking care of your people, kaya nga na sinasabi namin sa Buffalo's parate, no? Then they will take care of the brand, no? The business and its people. So, pag ako nakikita ako yung performance ng brand namin is at this level, I always go back to how are we taking care of our people? So, baka kulang sa smallwares, baka kulang sa mga gamit, baka walang management support, walang leadership na culture na enough to drive yung people to do well and to do better at work, no? So it's always introspection, yung consistency is a reflection of the leadership of the brand. No, and that's that's the medyo challenge pagka nagpaparami ka ng branches. Walang excuses. Each of the branches, each of the branches, nagre-reflect pa rin yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, karamihan naman ng branch ko, consistent. Karamihan naman ng branch ko, okay. May mga mangilan-ngilang renegade, pero hindi kawawa pwede. naman yung mga customers na mapupunta ron sa mga outliers daw in a bad way, no? So speaking of people who are very consistent, idol ko to, si Philip Morano, naging guest natin. Ang galing niya, no? Ang galing niya na talagang yung personality niya nagmamanifest sa mga branches na congratulations, brother. Talagang makita mo yung mga Amici, Karamiya, no? Talagang na si Philip yan Di ba? Yung standard niya, no? So, congratulations and thank you for supporting the episode tonight. And actually, Coach, the last thing we also want is pag yung, di ba, yung the one you mentioned, yung pag dumami na yung branches, minsan sasabihin ng customer, kasi lumaki na siya Nakakalungkot naman. Yung ganon, may ganon na parang, di ba dapat, lumaki, di ba you're part of the brand, na matutuwa ka, pero minsan kasi na-accept nila na, ayun, na-dilute, ibig sabihin ng terminology na yon. Well, from the business standpoint, para hindi subjective yung kwentuhan natin, no? Lagyan natin ng objective metrics, no? Ano yan, makikita mo naman yung transaction counts mo pag hindi na nag-grow, nadadilute na yung brand. And you measure it on wag mong susukatin yung total. Kasi naturally, pag marami kang branches, dumadami yan, no? Incremental. Sukatin mo yung on a per store daily average basis. Para nakikita mo na, eto nag-open yung isa, for example, pangatlong branch. Naku, bumaba yung daily average transaction count ko. Ibig sabihin, yung pangatlong branch, hindi siya nakadagdag. No? Nakabawas siya. Oo, kasi bumaba yung daily average transaction count mo So, maaring masyadong malapit ba yung branch dun sa mga ibang branches? Nahati lang ba yung market? Or baka hindi nila na-execute yung standards. Ganon din sa sales. Daily average sales ang metrics mo parate. Huwag mo titingnan yung total sales. Well, total sales in terms of yung what you take home, what you revenues. But again, revenues are not automatically profit Benta pa lang yun di ba? So, hindi pa yun profit. So, titingnan mo rin yung profitability per store. Na-dilute ba? Nung nagbukas ka ng pangatlong branch, no? Kaya yung importante yung pagkuha ng averages Kasi kung halimbawa, daily average sales ko, nung dalawa pa lang yung branch ko, let's say, just use an round figure, no? 30,000 yung benta ko system-wide, dalawang tindahan nung nagbukas ako ng dalawang branches. Nung nagbukas ako ng pangatlo, bumaba, naging 27,000 a day na lang from 30,000. Ibig sabihin, naka-dilute yung pangatlong branch. Financial results. No? So most likely, may ginagawang hindi tama yung pangatlong branch or baka business development-wise, na-cannibalize lang niya yung unang dalawang branches. Yes. Speaking of the part where you're like building yung on consistency and customer experience, ito na rin yung chance on a marketing standpoint, yung building brand equity. Yung, di ba, yung brand value on an each day, each moment, each store, each encounter
ini-establish mo what your brand stands for. So the more consistent it is, kumbaga brand bank eh. Nag-iimpok ka. So each moment, each time, each location, dapat nag-i-expand siya for a Tama. higher brand equity. Tama. And again, no, i-qualify natin, importante yung mga si Sunny nanonood kasi naku, nag-i-expand na to nung kanyang non-noodle house. No, i-guess natin to para pagkwentuhan natin yan. Iba yung kwentuhang pare-pareho naman ang itsura. Well, there's also a danger to that, di ba? Parang cookie cutter approach na parang pare-pareho masyado yung itsura. But more than that, it's the experience, no? Ano yung experience? Particularly yung human experiences, no? Yung emotional connection, no? Yung intimacy. 'Di ba? Yung Connection. pakiramdam na hindi nagbago. Dumami yung branches mo, pero ganun pa rin kayo ka-attentive to details. Ganun pa rin ka-special yung mga customers. Ganun pa rin kataas yung level of appreciation natin sa bawat pumapasok sa pintuan. And yan ang napakahirap ituro sa empleyado niyan. Kasi, most employees would think that they have a job, no? They have a job to perform, but you're very blessed kung makakuha ka, and it takes work, no? Hindi mo pwedeng iatang sa empleyado yung pwedeng ituro. Ikaw yung nag-hire, ikaw nagre-recruit. Yung finding people who are really aligned with the values and who have the intent to grow and develop in the industry. Kasi may skin in the game siya eh. Hindi yung no? Even ako, arguably, ako, no, nagtrabaho ko sa fast food. Akala ko stepping stone lang eh to journalism, pero in fairness doon sa mga naging mentors and managers ko doon sa branch kung saan ako nag-part-time nag-working student rather, nakumbinse kong magstay sa industriya eh. Diba? So yung ganun, these are things that are sometimes sabihin ng iba, hirap i-measure. Madaling i-measure. Kasi kung maraming nag-a-apply sa yung aplikante, no? Mababa yung turnover mo, mataas yung retention mo ng empleyado, no, mataas yung yung promotion promotion count, no, maraming napo-promote, maraming nagla-lateral cross training, nag-vertical promotions. And these are indicators of that the culture is working. 'Di ba? So establish mo, sabi nga natin summarize natin, no? Pag well-entrenched yung kultura, no, which will be a major factor in terms of or an indicator as well of leadership culture in your brand, no? And then yung standards and yung systems, 'di ba? Culture, standards, systems. And then madaling i-hold yung everyone accountable. And then nung isang araw pinagkikwentuhan namin to, hindi ko maalala kung sino kwentuhan ko, yung pinaka-paborito kong if you're going to summarize yung pananaw ko sa sistema na dapat manaig is equitable, no? Hindi equal. No? As a former employee myself, no, I'm still an employee now, by the way, no, part-time owner, part-time employee. I like to work in a culture where it's equitable, where good work will be recognized and people will be held accountable. 'Di ba? Parang merong mini microcosm of the society where there is social justice. Kasi alam ko kung paano mag-succeed eh. 'Di ba? So parang sabihin mo, ang layo naman yung topic, am I ready to open a second branch? Ito yung mga bagay na dapat mong alam para malaman mo kung ready ka na mag-open ng second branch, no? Kasi again, otherwise, yung second branch mo will dilute the achievements that were accomplished by the first branch. Oo, dapat pa-build siya ng momentum. Speaking of momentum, ang dami nang bumabati uli. Ika nga kay Saturnino Ong Jr., uy, kailangan ko to. Diba? Yan, si Sunny yan, si Saturnino. Yes. Si Ryan Pinpin. Dinisto mo pa yung totoong pangalan. Chef Sunny. Yan, formal na formal. Ayan. Of course, Yam is listening. Ryan Pinpin, Leo Boy GB and Ibarra Salonga, and may nag-good morning from Vegas with love, Ferdinand Porsche. Of course, si Jake and Tina Castro. Si Jake and Tina Castro, good morning sa amin dito, good evening sa inyo, good morning dyan sa Las Vegas. At syempre, i-regards mo kami sa mga sa mga medical frontliners na kasama ni Jake Castro dyan sa Las Vegas, no. Nami-miss na namin kayong lahat, no. We hope to see you again soon. No, ay alam ko patapos na yung summer, so yung mainit na mga araw diyan sa Vegas trip,
no, medyo mas maalwan na sila ngayon, no, nakakalabas-labas na. Sabi Mm. sabi ni Zani, ang lutong daw ng pagkakabanggit mo ng Ayun nga yung Saturnino. malutong. Oo. Si Bara Salonga is actually may ano, no, may uncle, no. Uncle yan sa ano, sa not yung blood relative but uncle din, police din yan. Kasama ng tatay ko po yan sa serbisyo at hanggang ngayon nagsiservisyo pa po yan sa bayan. Maraming salamat Uncle Age sa inyong suporta. Ayan. Ayun. Tapos si ano ang ating coach, si Christina McCaffrey, sir, Oo, is si Chris here. McCaffrey. Yes. Nanonood. Kasama yung ibang mga taga-UH, no? Si Junie Nara, nandyan din nakita ko eh. Ayun. Saka si Selwyn Alvarez. Ayan. Yes. Ayun, ang ating question is, how can businesses maintain consistent training standards? I'm very close to your heart and quality across multiple branches to ensure consistent customer experience. I think parang unintentionally nasagot natin ng mas maaga eh. 'Di ba? Yung kultura, 'di ba? Kaya ako, 'di ba, yung when people ask me no, I'm blessed no, nakapag-training ako sa America before and ang na-notice ko yung kultura. No? Even doon ko naintindihan na kaya rin pala successful yung Jollibee. Kasi yung kultura is a big factor, no. As mentioned earlier, summarize natin culture, standards, systems. No? Yung standards and systems will deliver the value. The culture will strengthen the values. Oh, yun. Di ba, pagka malakas yung values, madaling mag-deliver ng value. Kasi lahat susunod sa standards, hindi mo na kailangan pulisin. Tapos yung sistema, buong puso nilang ano yan. No, execute nila yan because they understand the whys. No? Yung pa pala, banggitin ko, yung sa paborito kong siguro tip or recommendation pag nag-establish kayo ng culture, it should be a why culture, no? A culture that is anchored on whys, not on whos. No, may mga lalo sa Pilipino, medyo nagde-defer tayo sa mga bossing, sa mga founders, sa mga may-ari, no? Ang importante mag-build tayo ng isang why organization. Kasi mas naha-harness ng why organization yung lalo yung head at saka heart ng tao. Hindi lang ito, no? Kasi kung who organization tayo and masyadong nakasentro yung pag-iisip at pagdesisyon doon lang sa taas, no? Napakahirap mag-grow ng second, third, fourth branch kasi ano yun eh, sobrang central yung government. So masyadong nakadepende sa talino ng isang tao, sa decision making ng isang tao, no? At mapapagod yan, no? Wala namang kahit na superhuman ka eh, meron din kapaguran, di ba? So alam ng marami yan, no? Ng mga fellow resto negosyantes natin na sa isang branch pa nga lang, di ba, yung hindi ka makapag-day off. That's a sign na hindi ka pa pwede magbukas ng second branch. Kasi i-multiply mo lang yung ano mo, yung stress mo eh, no? Saka kailangan i-figure out mo muna yung root cause ng problema. Ba't hindi ako nakakapag-day off? Isang branch lang naman to. And ang sagot doon is nandoon sa sinasabi mo, no? Recruitment, people development, no? Training, no? And letting go, no? Without disclosing, of course, yung mga pinakamamahal mong trade secrets, meron naman pamamaraan doon, di ba? And ito, ibibigay kong tip, napakahalaga. You recognize that you don't know. While you are the founder, while you are the brand creator, and you are the one who started the business, no? Hindi mo alam lahat, no? At kailangan mong humingi ng tulong at kailangan mong mag-engage or mag-collaborate with people who are better in certain aspects of the business. I'll give you a perfect example. Hindi lahat ng resto negosyante, of course, are accountants. Pero accounting is a very important, very, very, very important. No? Tatlong very yun. No? Important aspect of running a business. No, diyan matatalisod ka, no, pagka yung tinatansya mo lang kung kumikita naman siguro ko kasi may pinampabili ko ng stocks eh. Medyo ano yun, no? Siguro, hindi ka magbubukas ng second branch pag ganun pa yung logic mo, di ba? Yung kinakapa mo lang, no? Kung ano yung kinikita mo. Another example will be marketing. In as much as we would like to think that we're also marketing experts, no? We need to engage kasi social media engagement yan, almost 24/7 yan. So, you have to be able to, again, that involves, singit natin, napakalaga to. Ang pagnenegosyo po ay napakalaga na marunong kang mag-build ng relationships. No, hindi ka transactional. Alam mo, lalo kung saang aspeto, share? Sa supply chain, no? Sa procurement, sa purchasing. Kasi, para magtagumpay ka, no? Maaring, hindi naman sinasabing maraming businesses na hindi ka mamalasakitan, pero yung pagmamalasakit kasi para sa iyo it starts with building the right relationships and it's two-way. Kailangan marunong kang magbayad on time, no? Kailangan
No, I mean, quality rin yung pinuput out mo para maging proud rin yung mga supplier na to be associated with your brand name and your business, di ba? Ayan, dun pa lang, in terms of relationships, kailangan nating ma-define. And, last but certainly not the least, pagdating naman dun sa na-mention natin, what are the specific challenges that resto negosyante should watch out for pag-expand nila? And paano natin ma-manage yung mga risks na yun? Yan. Maganda yung huling bahagi ng tanong mo because I'd like to emphasize that every risk is actually manageable. No? I'll give you a perfect example. No? Yung projection ng benta. Diba? Sometimes we have the tendency na, hindi, kaya yan. Diba? Hindi naman tinatanong kung kaya o hindi. Ang tanong, anong basihan ng mga assumptions mo? No? So, a simple Excel worksheet, no? Gamitin natin yung format dito para structured yung thought process natin siya. Diba? Gagawa ka ng income statement projection. Ang top line yan, benta eh. So, pagtanongin mo sarili mo, saan manggagaling yung benta ko? Lalima mo pa yung tanong mo, saan manggagaling ang benta ko ng Lunes? Specific. Okay, laliman mo pa, saan manggagaling yung benta ko ng Lunes ng tanghali, Lunes ng gabi, at Lunes ng hapon? Okay? When you talk about saan, meaning what are the traffic generators? No? Kahit hindi ka naman business development professional, yun yung sinasabi nating due diligence in terms of, okay, I'm projecting an average sales of 30,000. How will I achieve it? No? Kailangan mag-number crunching ka. No? And you break down, okay, Lunes, ilang transaction kaya yung makukuha ko? Saan manggagaling? Kung taga rito ko, ito yung pwestong gusto kong saan manggagaling yung tao? Okay, alam mo, may ospital sa tabi. Pero yung mga taga-ospital, sino sa ospital na yan ang kakain sa akin? Siyempre, mga may sakit, hindi lalabas yan. No? Baka mag-order ng delivery. Ay, yung mga nurse, no? Hindi natin alam kung makakalabas. So, aalamin mo, no? Sometimes maraming schools. Depende sa eskwela. Kasi hindi naman lahat ng nasa eskwela may spending power. Depende sa brand mo, no? So these are the things that you have to be diligent about. Okay? And plot mo, realistically, anong benta ko ng Lunes ng tanghali? Okay? Anong benta ko ng Lunes ng 2 to 5, yung gitna? Anong benta ko ng Lunes ng 5 to 9, no? Kung hanggang 9 ka lang. Mo, realistically, ilang transactions? Magkano kaya ang spending per person? Yon. Kasi i-determine din yun ng brand mo. Doon sa una kong branch, ang spending per person, 200 eh. Kaya ng tao dito mag-lunch na ang budget ay 200? Oh, di ba napaka-basic ng question pero kung diligent enough ka, ilang tao sa lugar na to, kasi ang realistic na ayan ko share kung tama to sa marketing no? Ako yung resto negosyante experience ko nang ina-apply ko. Ako, I think yung 1 kilometro, malayo na yun para lakarin eh. Lalo sa katanghaliang tapat dito sa bahal natin Pilipinas, medyo either maaraw yun, maalibog o maulan eh. Diba? So, saan daraan yung mga tao? Ano yung mga realistic na pupunta sa'yo pag tanghali? Kailangan conservative yung projections mo. Yan. So, based dun sa revenue projection mo, again, lunitin ko hindi lang per day. Pinaplot ko siya per shift, no? Lunch, dinner, anong TC ko, anong PTA ko. PPA, sorry, per person average check. And then Tuesday, gagawin ko yun. And so on and so forth. Ano yung average ko sa dulo? Diba? And pag nagawa mo yung projection na yan, pwede mo na idugtong dun yung labor pro forma mo eh. Kung ilang tao ang kailangan, 10 transaction lang pala yung lunch ko pag Lunes, ilang tao ang kailangan yan para mag-serve. Makukuha mo na dun yun eh. And then, anong food cost ko? Based sa first branch, kung sa first branch mo, hindi ka nag-i-income statement, basihan mo? Kita mo, di ba? Mahirap. Kasi 2 branches ka na, pero naghuhula ka pa din kung ano magiging financial results dahil wala kang income statement. Siguro yun yung isa sa pinaka-basic requirement. Meron ka na bang historical data of your income statement dun sa una mong branch? Para maglakas ng loob ka. Kasi sabi nga natin, how do you make the risk calculated? Di ba? Hindi yung gang-ho. Diba? Sabi ko nga, hindi naman lahat ng benta kita. Tama? Ayun yung pinakamasakit. Nag-expand ka pa, nalulugi ka na pala sa first branch mo, in-expand mo pa ng pangalawang branch. Diba? So, food cost. Ano food cost mo? Meron ka bang costing? Ano yung expected mo product mix dito sa second branch? Mahulaan mo na yung, hindi mo mahulaan. Makukompute mo na yung ideal food cost mo. Siyempre, ideal food cost mo, hindi naman tatama doon parati yun. So, mag plus minus 1% ka. Anong mga expenses? Magkano renta? Magkano kuryente? Magkano yung security deposit? Magkano yung advance rent? I-plot mo.
bago mo ilabas yung checkbook mo, isulat mo, gawin mo muna sa Excel. Buti nga may Excel na ngayon eh. Diba? Ang dali na ng lahat. Nung araw, mano-mano yan eh. So, yun yung diligence required. Pera mo yan eh. Diba? So, dapat pangalagaan mo. So, hindi ko na-cover lahat, share, but yun yung fundamentals, no? To make the risk manageable. And then, again, no, you know, ako when I do business development, you observe yung mga weekday lunch. Lalo pag mall, kasi pag weekend, solid naman ang mall eh. Ang tanong, yung weekday, may tao ba? Mas marami yung weekdays, 5 araw yun eh. Totoo. Diba? Eh, hindi naman sinasabi ng mall na pag Lunes ng tanghali, may discount yung rent. Wala namang Same. Same yun, no? So, yan, yung mga ibang basic but sometimes overlook, yung baha. No, hindi ka nagtanong, excited ka, punta ka, tag-araw, ang ganda nung, uy, ganda dito. Tapos, bumabaha pala. Di ba? O kaya, fluctuating pala yung power. O kaya, of course, yung security and safety. No, parking, etc. No, and always look at it from the perspective of not only of a business owner, yung income statement, business owner yun eh, but yung from the customer's perspective. Kung customer ba ako, pupuntahan ko ba itong lugar na to? Diba? Eh, kung empleyado ba ako, makakarating ako dito sa lugar na to safely, at hindi makakauwi rin ba ako ng ligtas, o hindi yung problema mo, walang gustong mag-closing dahil lahat na-hold up. May mga locations na gano'n, no? Sabi, we committed mistakes like that, no? Yung hindi pala accessible to commuting yung branch, no? Kahit na season veteran ka na, minsan nagmamadali ka, no? And of course, it's all my accountability. Yan naman ang importante, and you learn from it. You do better sa susunod, di ba? Ayan, ang bilis naman, Coach. Iba talaga pag ang dami mo natututunan. Before I knew it, when I looked at it, 1 hour na tayo ulit. Oo, ang saya eh. Saya ng discussion, no? Kasama natin si Ian Manuel, no? Kasama natin si Melody Hamito, sa pinakamagaling na store chief ng Buffalo Store, no? Ngayon, ABL na siya. No? Ang dami natin kasama, si Kit Lavilla. Maraming salamat sa inyo. Nakaka-overwhelm po yung inyong suporta. No? And kami ni Share, as much as we are excited to see each other weekly, no? Pati si Engineer John David Casino, nanonood sa atin, no? Si Ryan Pinpin, ito, pag-usapan natin kung pwede ka na mag-open ng second branch, no? Ito, nagpapaano rin to eh, nagtatanong din madalas, taga Valenzuela to. Meron siyang eatery, no, so maraming nagpapasalamat. Nako, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Sapagkat magtutuloy-tuloy lang po tayo pag may nanonood pa. Pag wala na pong nanonood at wala na nagsishare, wala na nakikinabang, no, ay titigil na po tayo. At speaking of 158th episode, maraming salamat doon sa mga nag-share, nag-like, nung nakaraang 3 episodes, no, ang ganda ng viewership natin, no, nasa 12,000 on the average. So, marami po tayong classmates na dapat pangtulungan, no? Sana po ma-prevent natin na naglalabas sila agad ng puhunan ng hindi nagte-take ng ng mga tamang steps. So, tulong-tulungan tayo. Sige, Share. Bago ako mag-resto quote for the week, ikaw muna. Ayan, maraming salamat uli sa inyong suporta. Make sure to share and like it. And then, don't forget kung may gusto kayong i-review, tumataas na rin nating viewership sa YouTube. So, kung gusto nating ma-review yung mga guests, yung mga series natin pagdating dun sa brand and business, nandun din. And all of the other episodes ng ating Resto Coach. Nako, salamat po tayo kay Share sapagkat kinategorize na po niya yan per topic. No? Napakadali niyo na pong i-access. Wala nang excuse para hindi tayo maging diligent. No? And thank you, partner. No? I appreciate you. No? I'm sure our classmates also do. No? Ito yung ating Resto Quote for the week. Very simple siya, but it is siguro personally, I follow this mantra and I try to abide by it. No? The hows are easy. Huwag niyo problemahin yung paano gagawin. Importante muna, yung whys are steady. Steady, stable, firmly entrenched. No? Sabi ko nga, yung whys mo is, why are you opening a second branch? No? And, for you to ask that question is very intelligent in itself. No? Matalino yung pagtatanong ng why. No? So, find out your purpose, determine your vision, the strategy will be easy. No? Yung how. Alamin mo muna, why are you doing it? Where do you really want to go? No? And ano yung intention mo, di ba? And then, madali na yung papaano. No? Marami naman pwedeng konsultahin dyan. Eh. Ako personally, pagka alam niyo yung whys nyo, matutulungan ko kayo. No? So, matutulungan namin kayo nila Share, ni Chris, ni Bianca, at iba pang mga kasama natin, si Zark, makasama natin dito sa ating The Resto Coach and Coach and Share. No? At again, yung buong komunidad, maraming salamat po sa inyo. Paalam ka na, Share. Good evening sa lahat.
and have a good night, and I'll make sure to always tune in every Tuesday. Yan, mula po dyan sa Kuala Lumpur, nagpapaalam share mula naman po rito sa Mandaluyong City. Paalam po ako, nasa Mandaluyong City na po uli ako. No, at wala na sa Davao. Maraming salamat po pala sa mga tumangkilik ng aming bagong bukas na Davao branch sa Lanang, Congratulations SM again. Lanang. Successful opening, and it's always happy to open na yung post-pandemic period. Next year, baka pwede na tayong mag-ano ulit, pedal on the metal. No? So, apakan na natin ulit si Lineador next year. Pero sa ngayon, slowly but surely. No? Pero of course, each opening is always a blessing. No? So, maraming salamat sa inyong lahat. No? As I always say, para hindi kayo ma-stress, no? Remove the clutter and focus on what really matters. Okay, keep your wings up. God bless.